Napakahalaga mga kapatid ng paalaala sa atin ng mga pagbasa at mabuting balita sa linggong ito. Dahil ito'y malaki ang kinalaman sa ating mga tao. Dahil oo nga naman, tama ang obserbasyon ng Panginoon na tayong mga tao ay mahilig maghanap kung saan tayo ay magiging number one. Yung bang palaging napopromote ang sarili. Gusto natin ay yung medyo nasa sikat na upuan, mahilig tayo sa mga bagay na mga branded para masabing ikaw ay may kaya at may kakayahan. Nag-uunahan tayo karaniwan sa mga posisyon kung sino ang pinakamarunong, dahil yun ang pinapahalagahan at pinapalakpakan, ginagantimpalaan ng mundo. Lahat tayo'y merong tendency na i-promote palagi ang ating sarili. Kaya siguro kung merong isang kurso na dapat idagdag sa ating curriculum, ito yung Bachelor of Science in Self-Promotion. Pero kahit walang kursong ganyan, gawin na naman ng mga tao yan. Una, siya ay tumakbo bilang kagawad, nag-ambisyon, naging barangay captain, naging mayor, hanggang sa pinakamataas na pwesto, inaasam niya ito. At kapag nandoon na siya, ayaw niya na itong ibibigay sa iba. Kapag may hahadlang at aagaw sa kanyang posisyon at kapangyarihan at mga pribilehiyo, ito'y kanyang sisikaping hadlangan. Dahil nga, mas pinapahalaga nating mga tao ang value ng self-promotion. Sapagkat habang umaakyat ka, katugatog ng tagumpay, magpapolitika man, kaya ay sa pananalapi, negosyo, o pagiging sikat at makapangyarihan, maraming perks. Karaniwan ay dumadami ang kaibigan, dumadami ang pera, nagiging masyadong maimpluwensya, at lahat-lahat na yatang pwedeng maangkin ng tao sa mundong ito. Pero taliwas ito mga kapatid sa katuruan, kabaliktaran ang sinasabi ng Panginoon sa mabuting balita na kung ibig talaga natin na tayo ay maging dakila sa mata ng Diyos at sa mata ng tao, kinakailangan tayo'y unay maging mga abang lingkod. Kaya para bang sinasabi ni Jesus, huwag niyong aasamin ang matataas na posisyon sapagkat yan ay daan para malinlang kayo at kayo'y masira ng inyong mga pinapangarap sa buhay. Lalo na kung hindi ninyo kayang panghawakan ang maraming tuksong nakapaligid sa mga ganyan na sitwasyon at pagkakataon na ibibigay sa inyo. Kaya nga, merong babala ang Panginoon sa mga tao. Kung napakinggan ninyong mabuti ang unang pagbasa kay Propeta Malakias, sinasabi doon at nagbababala si Yahweh sa mga Israelita na dahil sila'y hindi naging tapat sa kasunduan, nilabag nila ito. Sa halip ni sila'y maging matulungin at masunurin sa kalooban ng Diyos na gumagawa ng kabutihan para sa kanilang kapwa, sila ay naging mga mapang-abuso. At ito yung katauhan ng mga Pariseyo, yung mga iskriba, yung mga saserdote sa panahon ni Jesus. Sa halip na sila ay tumulong sa mga tao, nagpapabigat lamang sila sa mga ito at hindi nila tinutulungan sila. At ang sumbat ng Panginoon, ayon kay Propeta Malakias, sabi niya, ipapadala ko ang isang sumpa. Ang sumpa na ito
ang magbabagsak sa inyo. Kaya nga sinasabi rin mga kapatid ng Ebanghelyo, ang nagpapakataas ay ibababa. Natural, kapag nasa itaas ka na, wala ka ng ibang daan, kundi ang bumaba. Ang masaklap nito kung itinaas mo ng itinaas ang iyong sarili at nakalimutan mo ang iyong misyon sa buhay, lalo't hindi na iugnay ang inyong mga gawain sa kalooban ng Diyos, ang Diyos ang magbababa sa iyo kung saan ka umakyat. Kaya totoo din yung sinasabi, sobrang taas ng pangarap, yung matataas ang pangarap, kapag lumagpak ay talagang napakababa naman ang kanilang lagpak. Pero ganun pa man, ang mabuting balita ay nagsasabi rin, mga kapatid, ang nagpapakababa ay itataas. Ito yung totoong sentro ng mga pagninilay dito. Kaya ang pakiusap ng Panginoon ay tayo'y maging mga abang lingkod. Hindi kailangan na may posisyon ka o kung pinagkaluban ka man ng posisyon, hindi dapat yun maging ikayabang mo o maging daan upang magsamantala ka sa iyong kapwa. Dahil ang sabi ng propeta Malakias, isang ating Ama, isang ating Diyos. Bakit kinakailangan yung magpagsamantalahan yung mga mahihina? Pare-pareho lang tayong mga anak ng Diyos. Dapat tayo pantay-pantay at di tayo nagsasamantala sa isa't isa. Kung kaya, ito yung malaking babala ng Panginoon sa mga saserdote at sa mga namumuno sa kanyang panahon na kayo ay naghahanap palagi kung saan kayo ay marirecognize, mapararangalan, makikilala, at lahat ng ambisyon ay palaging para sa inyong sariling promosyon. Self-promotion nga ang tawag doon, mga kapatid. Kapag hinahanap mo palagi ang iyong sarili sa mga bagay na iyong ginagawa at pinagpapasyahan sa araw-araw. Kaya ang pakiusap ng Panginoon, huwag tayong maghanap ng mga posisyon dahil karaniwan sa halip na tayong maglingkod na totoo, nagiging sinatawag na self-service na lamang ito. Ang pinaglilingkuran natin ay ating mga sarili. Dahil kapag tayo ay yumabang na, tayo pinununan ng mga bagay na meron tayo, lumalaki ng ating ulo, at kahuli-hulihan, nagsasamantala na tayo sa kapwa. Nagnanakaw na tayo, pumapatay na tayo, nandaraya na, lahat ay gagawin para lamang manatili sa kanyang angkin na kapangyarihan at anumang idinudulot ng kapangyarihan nito sa kanya. Kaya ang antidote palagi ng Panginoon, maglingkod at huwag masyadong papansin. Kung maglilingkod ka sa Panginoon, sikapin mo na gumawa ka na lang ng tahimik at hanggat maaari, huwag mo itong ipagmamayabang o ipagmamakaingay kung kani-kanino ang iyong mabubuting ginawa. Sapagkat ang Diyos na nakakakita nito sa ating kababaang loob, siya naman ang magtataas sa atin. Kaya tama ang kanyang sinasabi, ang nagpapakababa ay itataas. Diyos ang nagtataas, Diyos din ang nagbababa. Kapag sinira natin ang kasunduan sa Diyos, tiyak ibababa tayo ng Diyos. Pananatilihin niya yung curse na sinatawag ni Yahweh sa unang pagbasa. Kung kaya ang naging inspirasyon ngayon, mga kapatid, sa mga pagbasang ito ay ang pagbasa kay San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Purin-purin ni San Pablo ang komunidad ng Tesalonika sapagkat sila yung mga taong nakinig sa mabuting balita, kasalita ng Diyos at pinangatawan nila ang pananampalataya. Kung kaya buhay na buhay ang kanilang pananampalataya at sila'y nagiging source ng inspiration
sa mga taong kanilang mga kasama at nakakasalamu sa araw-araw. Sobrang ipinagmamalaki ni San Pablo ang komunidad na ito dahil sila yung nabubuhay sa pananampalataya. At ito mga kapatid, ang ibig sabihin ng mga tao na nagpapakababa upang maging lingkod na lamang ng Diyos. Kaya sa ating simbahan, hindi mahalaga kung sino ang pinakamataas ang posisyon. Ang posisyon palagi ay ipinagkakaloob dahil ito ay ipinagkakatiwala ng Diyos sa daan ng mas mataimtim na paglilingkod. Habang tumataas at bumibigat ang mga responsibilidad na nakaatang sa ating mga balikat, lalo dapat tayong nagiging mapagpakumbaba sapagkat Diyos ang nagkakaloob nito sa atin. Hindi natin ito ginagawa. Ito ay pinipili tayo ng Diyos, hinuhubog tayo, pinagyayaman tayo at dinadalisay upang magampanan natin ng mataimtim at buong katapatan ang anumang responsibilidad na ipinagkakalob sa atin. Yan mga kapatid ang pagkakaiba natin sa simbahan at sa iba pang mga institusyon sapagkat tayo'y nananatili, nagpapatuloy ang mga serbisyo ng ating simbahan araw-araw, linggo-linggo. May mga programa tayo para sa mga mahihirap, sa pagsamba, sa pagpapabanal, sa pangangaral ng mabuting balita. At ito ay nangyayari dahil may mga taong nagbubuluntaryo ng kanilang panahon, ng kanilang yaman at kakayahan na hindi kinakailangang bayaran. Walang sweldo yung mga tagapaglingkod rito sa ating simbahan. Ang ibig sabihin ng mga kapatid, ito'y atas at tugon ng pananampalataya nating mga tao kapag naglilingkod ka ng buong katapatan sa Diyos sa ngalan ng simbahan na hindi ka umaasa ng kung anumang kapalit. Ito talaga ay matibay na halimbawa ng taong nananampalataya at naglilingkod ng kababaang loob. At dahil dito, balang araw, itataas din tayo ng Diyos dahil alam niya kung sino ang taimtim na naglilingkod sa Kanya. Kaya, mga kapatid, sana'y ma-inspire tayo ng mga taga-Tesalonica at ang pangaral ni Jesus na palaging piliin natin hindi ang mga upo ang pandangal, hindi ang mga mararangya at magagarbong kasiyahan sa buhay, kundi ang simpleng pamumuhay bilang lingkod ng Diyos at ng Kanyang sambayanan. Amen.